Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kahilingan nila Edwin Fernandez at pamilya, Mian Sabehon at pamilya, Rene at David de Leon at pamilya, Yolanda Roberto at pamilya, Melody Art de Belen at pamilya, Alicia Arcega Villancrucis at pamilya, Tonet Evelyn Salazar at pamilya, Celine Dominic Nicolas, Pining Villanueva at pamilya, Cheryl Valerie Pasamba, Berhido Ancheta at pamilya, Mila Tigono at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya kay hindi ng EDB Community, Antonio Victoria Sanchez at pamilya, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Rufino Pensuit, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, Elsa Kanilang at lahat ng mga kasapi ng St. Peter Bible Apostolic, Marietta Quirol at pamilya, Tess Sumoo at mga kasapi ng SPPC, ng Mahalagiri ng Fatima sa Kapili Compound, hindi para sa kaligtasan na Jen Tamani at pamilya, Rowena Villedo at pamilya, Arman at Amy Aisma at pamilya, Josie Brillantes at pamilya, June at Doris Villejera at pamilya, Pedro Juana Moradas, Amy Ferry Di Manalo at pamilya, Den Bunag at pamilya, Gaspar at Susan Dumali at pamilya, Jim at John Rinten, Emelita de la Cruz at pamilya, Reynante A. Davao at pamilya, Yvette Barrera at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Ivy Lorraine at pamilya, Dr. Onaisa Katrina Modera at pamilya, Maria G. Adam at Dr. Ken Adam at pamilya, Joby Ann Cruz, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Alan Ivon Guevara at pamilya, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima sa Venezuela at Santo Niño Hospital sa Bustos, mga doktor at medical staff ng mga hospital na sasakupan ng ating parokya, Berlino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga polis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Luis del Monte. Para sa kaarawan nila Angelina Pedronan, Maridel Terbado, Father Rich Darwin Preswelo, Telma Manuson, Denny Cruz, Mark Genesis Padilla, Mark Joseph Mansanade, Guy Del Rosario, Rodora De Leon, para sa kagalingan ni Edna Nenet, Annalisa Fernandez, Wendy Gubina, Feli Pabian, Samantha Osea, Dr. Bexayda Badaa, Nida Daina Ambudan, Leonardo Trenaki Rol, Ellen Ferrer, Richard Carigo, Weda Izar, Jojit Santiago, Ador De Leon at pamilya, Joyce Da Chica, Dennis Del Campo, Dr. Fernando Ayuyaw, Quirino Cristobal, Eva Maria Cruz, Sigmund Bernabe, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Malu, Ricardo, Leticia, Frederick, Dean, Roman, Tony, Brian Angelo, Priscilla, Celedonia, Evelyn, Eric, Gil, Andres, Sofia, Percival Alvaro, Sila, Nelson, Alfredo, Nicolas, Viviana, Epifania, Alejandro, Roy, Julieta, Julita, Fidela, Isabela, Raquel, Oloy, Maura, Charles Conrad, Andrew, Enriqueta, Pablito, Marisa, Jaime, Priscila, Nestor, Ima Concepcion, Maria Febes, Celia, Rufo, Protasio, Susana, Filomena, Atanasia, Maricel, Perly, Lydia, Elpidio, Regino, Alvaro, Peter, Maria Teresita, Flor, Maria, Petra, Seria, Laureano, Justin, Lucila, Roderick, Simplicio, Rodolfo, Josephine, mga doktor at frontliners na namayapat sa mga naging biktima ng salot ng COVID-19 at lahat ng mga namayapang lektor ng Diocese ng Malolos at sa lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, bilang mga kaalim ng angka ng Diyos, nagulog tayo sa mawaling Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Dumating na tagapagalyay mga makasalaring magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos na maparing pamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo ng mga pagiliang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kalitasan. Papuri sa
dakilang ikabuhian, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan, sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong nanan, Panginoong Diyos, Cordero ng Diyos, anak ng laman, ikaw nananagis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw nananagis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulog sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming mga panyaningan sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami iyong patuloy na pumulangin upang sa kinamta naming paglayang walang banin, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan na mayroon pa man sa lupay siyang sanin ng aming pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisiyan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ng Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahi ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanya'y sinabi at ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginoon tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y taganang. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayang sila ay mamatay kahit magtagutom, sila ay binubukan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalan natin at katulong. Ipagkaloob mo na ang aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pagkasay sa iyo'y nasasali. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong biyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ate, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha ko nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Tumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilala si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino hinahanap mo?" Akala ni Maria siyang tagapag-alaga ng halamanan, kaya sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo kong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong akit ako sa aking Ama at inyong Ama, na aking Diyos at inyong Diyos." Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang meaning ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ang pagluluksa ni Maria Magdalena na noon ay nakatayo na lumuluha doon sa may pintuan ng ibigan ng ating Panginoon. Naigulong na ang bato at nang sumilip si Maria Magdalena, wala roon ang bangkay ng ating Panginoon. Kaya magayon na lamang ang kanyang paginagpis sapagkat namatay na ang kanyang Panginoon. At ngayon, pati ang bangkay ay tinabaga inakaw pa, may kumuha o kung saan man itinago. Kaya mga mga kapatid, hindi man nakikilala ni Maria Magdalena sa una ang kanyang mga kausap, subalit ipinagtatanong niya kung nasaan ang bangkay ng ating Panginoon upang ipigkanyang kuhanin at maibalik sa himlayan. Kaya gayon na lamang ang matibiyas na pag-ibig ng pagmamahal, ng pag-aruga, ng pagmamalasakit ni Maria Magdalena maging sa katawan o bangkay ng ating Panginoon. Sapagat gayon na lamang din ang ipinakita na pagmamalasakit ng Panginoon kay Maria Magdalena. Sapagat kung si Jesus ay nabubuhay pagkapilit ng kanyang mga alagad, si Maria Magdalena ay kanyang tinulungan para magbagong buhay. Sapagat sa kanya ay pinalayas ng Panginoon ang 7 demonyo. Na hindi ibig sabihin ay 7 magkakakumabaw na demonyo, kung ang ibig sabihin lamang sa Biblia at ibig sabihin ng 7 ay ganap. Kaya nga po si Maria Magdalena, ganap niyang ibinigay ang kanyang sarili sa kampo ng kaliliman nang dahil sa kanyang pagkakasala. Subalit nung nakilala niya ang ating Panginoon, nagbago ang kanyang buhay mula sa dating pagkamakasalanan, tinahak niya ang landas ng kabanalan. Kaya mabaging sa kamatayan ng ating Panginoon, maging sa kanyang pamilibig, si Maria Magdalena ay naging dakilang tagasunod ng ating Panginoon. Kaya nga po na nagpakilala ang ating Panginoon kay Maria, isa lamang ang kanyang nasabi, Rabboni, nang ibig sabihin guro, sapagkat si Jesus ang guro ng kanyang buhay, si Jesus ang guro ng kanyang sinusundan. At sa pagsasabi na ito ni Maria Magdalena, ang kanyang kalungkutan ay napuno ng kagalakan. Ang kanyang paginagpis ay napuno ng kaligayahan. Sapagkat ngayon sa kanyang mga mata ay nabulat siya na ang kanyang Panginoon ay muling nabuhay. Hindi man po pwedeng hawakan pa sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, hindi pa siya nakaparoon sa tahanan ng kanyang Ama. Subalit, masaya na si Maria Magdalena na makita niya buhay na maguli ang ating Panginoon. Kaya nga nung sinabi niya ito sa iba pang mga alagad, isa lamang ang kanyang nabanggit, nakita ko ang Panginoon. Kaya nga isa si Maria Magdalena sa mapalad na pinagpakitaan ng Panginoon. Isa siya sa mapapalad na unang nakakita sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa ating unang pagbasa, ipinapayag sa atin, marami rin ang nakakita sa ating Panginoon sa mata ng pananampalataya. Kaya ay hindi man nakita ng kanilang mga mata ang ating Panginoon. Subalit sa pangangaral ng mga alagad, nakilala nila, nakita ng kanilang mata ng pananampalataya ang kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya nga noong unang panahon,
Noong nagsimulang mangaral ang mga alagad ng ating Panginoon, ilang libong mga alagad na panibago ang nadagdag sa piling ng ating Panginoon, sapagat sila nagpabinyag at naging kasapi ng ating simbahang Katolika. Kaya ito ang lumuntik na pasimula ng kasaysayan ng ating simbahan. Nagsimula sa kakaunti, subalit matapos ang pangangaral, marami ang nadagdag sa bilang, sa hanay ng mga mananampalataya ukol sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, tayo rin sa kasalukuyang panahon ay tinatawag na mga mananampalataya sapagat hindi man kita ng ating mga mata ang ating Panginoon. Subalit sa mata ng ating pananampalataya, naniniwala tayo si Jesus nga ay muling nabuhay, si Jesus nga ay kapiling ng bawat isa sa atin. Subalit mga kapatid, ang ating pananampalataya na ito ay dapat nakikita sa ating sariling buhay. Kaya nga po kapag tayo ay mayroong mata ng pananampalataya, meron din tayong mata na nakakakita sa pagkakasala na dapat nating iwasan. Meron din tayong mata na nakakakita sa gawang mabuti at kabanalan na dapat nating tahakin. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, kapag po tayo ay sa pang-araw-araw na buhay, paglagi natin sa mundong ibabaw, kapag tayo nagsasabuhay ng ating pananampalataya, ng aral Kristiyano, nakikita natin ang ating Panginoon na nabubuhay sa atin at nabubuhay sa ating kapwa. Kaya kapag nakikita natin ang ating Panginoon sa kabutihan ng ating kapwa, na nangangahulugan lamang, tayo nga ay tumatahan sa tamang landas patungo sa ating Panginoon. Kaya kapag puro pangit yung nakikita natin sa ating kapwa, kapag puro pintas yung nakikita natin sa ating kapwa, kapag puro mga kahinaan at mga baho ng ating kapwa ang ating nakikita, baka hindi si Jesus na muling nabuhay ang ating sinusundan. Sapagat ang nakikita lamang natin yung pangit sa ating kapwa, yung kabulukan ng ating kapwa, hindi natin nakikita ang panahon ng Panginoong muling nabuhay sa ating kapwa. Ganyan po naman mga kapatid, kapag tayo ay gumagawa sa ating paligid, nararapat lamang ay pakita natin yung pananatili ng Diyos sa atin. Kaya nga po sa mga simpleng bagay, nasusubukan tayo kung tayo ba ay talagang tumitingin sa ating Panginoon, kung talaga bang tayo ay nagsasabuhay ayon sa mata ng ating pananampalataya. Kaya halimbawa mga kapatid, kapag kayong kapwa mo, nakita kong dumukot sa bulsa, kukuha sana ng panyo, pero nahulog yung kanyang salapi. Kumisan mga kapatid, yung iba, patay malis siya. Salit na kuhanin yung salapi at ibalik doon sa tunay na may-ari. Yung iba, hinahayaan na lang. Kaya kapag konti lang sa kanyang paningin yung nahulog, hayaan mo na, konti lang naman. Pero mga kapatid, baka mamaya yung kakaunti na ito, napakahalaga doon sa nahulugan ng salapi na ito. At tumisa naman, kapag marami, may mga pagkakataon, hindi mo lang pinagsasawalang bahala o ipinagkikibig balikan. May mga pagkakataon yung iba, pinag-iinteresan pa yung nahulog mula sa bulsa ng kanyang kapwa. Kaya isipin natin mga kapatid, sa ganung paraan, nasusubukan tayo ng ating Panginoon. Kaya gayon din po naman mga kapatid, minsan kapag po mayroong nahulog na salapi doon sa isang tabi, at wala doon yung tao, ngayon ay anong ginagawa kumisa ng ibang mga tao? Tumingin ka sa kanan, walang tao. Tumingin ka sa kaliwa, walang tao. Tumingin ka sa likod, walang tao. Sa harapan mo, walang tao. Tapos mga kapatid, sa ay pagpasalamat mo na ikaw ang nakakuha ng salapi na ito para isauli mo doon sa talagang may-ari nito, na po pwede mo namang ipagtanong. Yung iba, kaya tumitingin sa kanan, kaliwa, likod at harap, para nang sa gayon, walang makakita na ito ay yung kukuhanin. Kaya kumisan mga kapatid, may nakakalimutan tayo. At ano yun? Tumitingin ko sa kanan, tumitingin ka sa kaliwa, tumitingin ka sa likod, tumitingin ka sa harapan, nakalimutan mo tumingin sa itaas. Bakit? Sapagat marami, wala mang nakakakita sa iyo sa kanan, kaliwa, likod at harap mo. Pero yung nasa taas, nakikita ka. Sapagat nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Kaya nga po mga kapatid, minsan, nung kami po ay nag-aaral pa sa seminaryo, nung kami ay mayroong misa doon sa seminaryo, at ako'y seminarista pa lamang, ay mamumumunyon kami. At nung time na yun, ako'y taimtim sa pananalangin. At kung magpupumunyon na, ay pinauna ko na yung iba kong makakasama.
Kaya nung bandang huli, ako na yung pumunta doon sa pila. Kaya ako yung pinakahuli doon sa pila. Ngayon, ang nangungumunyon ay marami ng mga seminarista nagkataon naman na yung nasa aking harapan ay yung aking kapwa seminarista na malaki ang katawan, maskulado. Kaya ako naman tahimik na nakapila at ako naman ay talaga namang mangungumunyon. At alam ko ninyo, nung mangungumunyon ako ay pinakumunyon yung nasa unan ko. At nung ako nang mangungumunyon, tumalikod na yung pari at umalis akong kakamot-kamot ng ulo. At ano ang dahilan? Kasi nung nagpapakumunyon, ako yung nasa ulihan, nasa harapan ko yung aking kasamang seminarista mas malaki sa akin, hindi pala ako nakikita nung paring nagpapakumunyon. Kaya akala niya, yung nasa harapan ko, yun na ang huling magkukumunyon. Kaya nung nagpinakumunyon niya, ay tumalikod na yung pari. Hindi niya alam, ako yung nagkasunod na nakapila na nagnanais tumanggap ng banal na komunyon. Kaya pinarinyo mga kapatid, minsan, yung kapwa natin, hindi tayo nakikita. Yung kapwa natin, hindi tayo napapansin. Pero ang tatandaan natin, ang Diyos, lagi kang nakikita. Ang Diyos, lagi kang napapansin. Ang Diyos ang nakaalam ng lahat ng mga bagay na ginagawa natin dito sa lupa. Kaya ako hindi lamang sapat yung sinabi ni Maria Magdalena na sa buhay natin, nakita natin ang Panginoon. Ang lagi rin natin tatandaan, hindi lamang natin nakikita ang Panginoon, nakikita rin tayo ng ating Panginoon sa bawat sandali ng ating buhay. Nakikita tayo ng Panginoon kapag tayo nagkakasala at tinutulungan tayo, itamak sa ating pagkakamali. Nakikita tayo ng ating Panginoon kapag tayo nalulungkot at sinasamahan tayo ng Panginoon sa ating kalungkutan. Nakikita tayo ng Panginoon kapag tayo ay nagdaranas ng pagdusa, lalo higit ngayon na tayo ay sakdibig ng takot nang dahil sa salot ng COVID-19. Subalit ang Panginoon ay kasama natin maging sa pagdusa. Sapagat noon pa man, hindi man karapat-dapat, ang ating Panginoon ay nagpakasakit, dumamay sa atin, nagdusa para sa atin, para tayong lahat ay mailigtas mula sa ating pagkakasala. At tayo rin ay manampalataya na matapos ang salot na ito, kapag napagtagumpayan na natin yung lahat ng mga pagsubok na ito, kasama rin natin ang ating Panginoon. Nakikita rin tayo ng ating Panginoon sa kaligayahan ng ating tagumpay. Sapagat anumang sandali ng ating buhay, hindi lamang natin nakikita ang Panginoon, nakikita tayo, nakakasama natin at kapiling natin ang ating Panginoon. Kaya marapat lamang na tayo mabuhay ayon sa ating pananampalataya, sa mata ng pananampalataya na hindi pinagkaloob sa atin bilang kaloob ng ating Panginoon. Nang sa gayon, matahat natin ang landas patungo sa Diyos. Mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga makapangyarihang salitang walang hanggan at mga gawang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, buong pagtitiwala tayo manalangin sama sa bawat pananalita ng ating tinutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa mundo naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na natitipon dito naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa linya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaw naway makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, pamamagitan ng kamatayan ng imanap, ibinigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tubig mo na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ay matago namin ang buhay na aming inaasam. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Isang bayan na
Manalangin kayo mga kapatid upang itong pag-ahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa Korea niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang manaming unikad, tanggapin mo at kaludan ang mga pari ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paghingap at pagsubaybay, ang bilhin sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kalubungban ng katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos ang inyong puso at iwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong aming Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Pamanaming makapangyarihan, tunay ng marapat, ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang pag-ahal ng Mesiyas, ang maamong tupad na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghari ng sarili niyang buhay, siyang tupang maamong umako sa kaparusahan, upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang pinuti. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa pagkabuhay ay aming nakati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nabubuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming mawain, pinapabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Pinakikiusap namin sa pamagitan ng anak ko na ang dalog namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ang paghahalin sa iyo. Iniaari namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahan katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkukbo, pagkakain sa pagtataguyod, ang mga kaanin dito sa San Silupo. Kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo si Levis at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ng iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya na kapatid mo, dahil hindi ng pagsisikap namin maging tapat sa iyo. Ang paghahalin mo ng pagpupuri aming iaalay para sa kapakanan namin at ng magmahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan. Sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, pinararangalan namin ngayong unang-una ang ina ng Diyos at Panginoon namin Jesucristo, si Maria, na malulahating laging birhen, kainin ang kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, ang iyong pinagpala mga apostol at martir, na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, kainin sina Nino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga anak, pakundangan sa kanilang ginagawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami lagi mong kaligarin at ipagsandalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong bumangka, tuwing mong kami makapabuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mo ipaintulot na kami mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga inirang. Ama namin, basbasan mo na mga handog na ito, marapati mo sa bayin ka namin sa Espiritu at katotohanan, kaya para sa amin, ito'y gawin mo maging katawan at dugo ng pinakamapal mong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Noong bispiras ng kanyang pagbukas sa atin, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinagati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahando para sa iyo. Hindi naman o matapos sa lakunan, hinawa kanyang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang ng mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, kami mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Tinugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit at ang pagbago niya mula sa kamatayan, ang matagumpay na pagkakit niya sa kalangitan, kaya mula sa kamabiyayang sa iyo rin ang galing, iyanod namin sa iyong kataas-tasang kamahalan, ang pag-aay nito ng katangi-tangi at dalisay, ang pagkain na bibigay buhay kailanman, at ang iyong nagbibigay kagaling ng walang katapusan. Masdan mo na buong kasiyahan ang aming mga ari na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo, sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa pag-ahay ni Abraham na ama namin, sa pananampalatayang totoo, at sa inendang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paulakan mo kayong tanggapin ang banal at dalisay na pag-aari. Makapangyarihang Diyos, hinihiling namin ipakyat mo sa banal mong anghel ang mga aray na ito sa iyong dakilang dambalang nasa iyong harap upang pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal ng Bapa, kami mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo rin nadalahanin ng mga naunang yumaos sa amin sa paghinday sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang tandaan at sila ngayon ay aming ipinagdarasal. Sila at ang tanangayong guys sa kandugan ni Kristo ay aming dinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, paginiwala at pagmamahinga sa iyong piling. Kahit kami mga makasalanan lumingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nagbumabaw na pagkapapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapagin ulit kami makaunay at makapili ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisa nila hindi dahil sa aming ginagawang kampi ang kulang na kulang, kundi pakundaan sa iyong pagkukulong sa aming kakulangan, sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Sa kanyang pamamagitan, ang kanamabuting kalugong ito ay lagi mong pinahiriran, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa aming ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa talubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, niya ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan inibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayon. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo nilakaniyahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglilungkuran kanila ng may puso at kakayahan ng mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Umilos nawa kami sa kabubuti ng lahat at matulungan ng lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol, Ipanalangin mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga nilog mong mapinyagan sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. at pagpalain kayo ng mga Panginoong Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Umayang ihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya.